Tayo po ngayon ay patuloy na nasa ating pong 6 months mansary. And may gusto lang po ang tawagin. Maganda kasi makarinig tayo ng kwento para makita natin how God really works. Not just si Mephibosheth. Kasi maraming tao, ang tingin nila sa Bible, ano na lang yan, myth na lang, alamat. Si Lord din na nag-exist sa panahon natin ngayon. Ano na yan? Kwento na lang yan. Alam niyo po, kailangan ng mga patunay ni Lord. At kung meron man pong matinding kwento, walang iba kundi ang buhay mo. Amen? Buhay na binago at patuloy na binabago ni Lord. Pwede ba tawagin ko si Kuya Nico? Ayan, Kuya Nix. Sige po. Dito, ayan. Tsaka si Tito Sherwin. May kwento kasi itong dalawang to. Gusto ko pong malaman yung kwento nito. At ako yung nabigla lang din. Dito ko lang nalaman. Classmate pala itong dalawang to. Kayo na nga lang po magkwento. Yan. Sige po. Good morning po. Isa sa privilege talaga yung mga ganitong pagkakataon. Yung ma-share mo pa sa mga tao kung ano yung pangit o magandang sitwasyon na nangyari sa buhay mo. 21 years po ako naging drug addict at pusher. Ito po yung asawa kong buhay at siya po yung magpapatunay na talagang impyerno po ang naging buhay namin noong mga panahon na yun. No? Maraming nawala. Hindi lang halos buhay namin na talagang wasak. Dahil 3 times po ako hiniwalay ng asawa ko. 3 times. Naiyak ako. Ito may tears of joy kasi na-overcome ko na po lahat yung mga nangyari sa buhay namin. No? Talagang sabi nga ng mga anak ko na hindi sila nagsisisi ngayon na pinagmamalaki nila na kami naging parents sila ngayon. Pero dati alam niyo po na natitikman ko pong murahin ng anak ko sa harap ng maraming tao. Pinapahiya ako dahil nadragahatik ako eh. Na hindi ko iniintindi yung damdamin ng pamilya ko nung panahon na yun. Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Kahit yung nanay ko noon, sinasagot ko. Pero nung tinanggap ko si Lord sa buhay ko, year 2017, until now talagang yung prayer hindi nawala. Dahil yun yung way para ma-overcome mo lahat ng mga pagkakamali. Ito yung kinukwento ko po para matuto po tayo sa pagkakamali natin o matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Kaya kung meron po kayong kamag-anak na ikwento niyo po ako. O matulungan ko po kayo, lapitan natin sila. Basta yun ang inspiration, motivation po yan. Para kaya si Nico, ayan. Saksi rin yan. Nagka-bonding kami sa vision nito. Kaya wala po akong ibang hinangad sa buhay ko kundi yung mabago. Mabago yung tingin sa akin ng lalo yung mga tao, yung mga kamag-anak ko nga parating pa lang ako, natikman kong pagsarahan ako ng pinto. Bakit? Kasi pagpasok ko may mawawala sa kanila. Totoo yun. Totoo yan si Nico. Kaya sobrang saya nila nung nakikita nila ako na mayroon na palang si Sherwin na pala ganito. Siyempre, nagbago yung pananaw nila sa akin na hindi na nila ako iniiwasan. Sobrang sakit po ng mga panahon na yun. Pero buti na lang, alam niyo po, tinoto ko po yung pagkapit sa Panginoon para tuloy-tuloy po yung pagbabago ko. Yun lang po. Salamat. Palakpak mo na si Lord. Thanks for Si Benny ko naman, sige po, kahit short testimony lang. Classmate pala kayo talaga. Oo, sobra. Classmate kami sa droga kasi nung kabataan ko, almost sa kanila ako natin nakatira eh. Ex-girlfriend ko yung niya. Yung pamangkin niya sa Tayuman. At doon ako natuto ng mga bisyo hindi naman dapat talaga. Pero huwag mo ikahiya kung anong nakaraan. Yes! Kasi ayun yung magpapaumpisa ng may pagbabago. At nakilala ko ng misis ko sa dito rin, alam ng mga tao dito na barbado. Ayaw yan. Masaya ako kasi ang journey ko up down. Yeah. Galing kami ng Caloocan, bukwento ko at 2017 na nakakilala ko sa Panginoon. Yeah. Para sabay pa kami. Pero hindi kami nag-usap. 2017 kasi ako nagtrabaho sa Christian company and then sabi nga kahit na nabaptize ako doon sa Christian company 2017 pero hindi pa fully filled yung
sarili ko sa Panginoon. Kaya lumalago, magpapatuloy. Hindi ka susuko ng Panginoon. Yes. Saka, ikaw yung magiging testimony niya na mapapago mo pa ang ibang tao. Yeah. Sarili ko nabago ko Ba't di pa kayo kaya nyo rin? Amen. Ako, bilang anak ng Diyos at nagpapatuloy, manalig ka lang. Mag-pray ka lang na hindi ako buhay ganyan pa. Hindi ako buhay. Amen. Hindi ka magbabago. Mahal ka ng Panginoong Ganda. Yes. Kaya, hanggat may buhay, lumaban lang. Amen. Sabi ko sa miss ko yung pares pa kami ng verse. Ay, saya po, pinagtuwan. Ilalakad ka. Pero hindi ko matatamaan. Tatakbo ko man, pero hindi ka mapapagod. Parang kang hangila. Patuloy ka din. Ayun yung nagmensahan sa sarili ko na magpapatuloy ka kahit na bumagsak ka. Hindi lang sa kamalian, nagpe-pray ka kahit na ikay nasaktan, namatayan. Nagpe-pray ka. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Nung araw na wala tatay ko Linggo-linggo, sabi ko pa, bago ko umuwi, tatapusin ko ng ang church. Ako tatapusin ko ng pag-save sa Panginoon. Kasi sa Marcial, sa dati kong sa Caloocan. Sabi ko, tapusin ko lang pa, hintay mo ako Pero sa tatang ko, tatay ko, dito sa hospital, wala ng buhay. Pero ang alam ko, napag-pray ko siya, napag-pray na, ni Pastor na, tumanggap na siya. Kaya sabi ko, hindi ako nahihiya na malubog o may plano ang Panginoon sa'yo. Amen. Ito po, pakbo natin si Lord sa buhay ng dalawa po natin kapatid. At si Kuya Nico, kasama niya buong family niya, no? And then, so, ay, grabe, no? Sir, welcome po, Yan, may matindi, no? So, ibig sabihin ang buhay natin, masarap ikwento pag napagtagumpay. Yes. At masarap ikwento pag kasama si Lord sa tagumpay. Kaya po, sa bawat first timer, welcome po kayo. At ang simbahan pong ito, walang ibang ipopromote kundi si Jesus. Amen. Ang tinataas po rito ay mga buhay na nababago sa tulong po ng ating Panginoon. And sa bawat isa po sa ating, kay Sherwin, sa lahat po rito, magkakaiba po tayo ng kwento, tama po? Pero silang sigurado, dumadaan tayo lahat ng pagsubok. At sa pagsubok na po na yan, gaya ng pangako ni Lord, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kaya po sabi mo sa katabi mo, hindi ka iwanan nila. And